Breaking update, malaking gulo to, obispo at priest nanawagan, people power na. Ayan mga katunay. Ayan syempre, etong balitang ating matutunghayan ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre matagal-tagal din tayo na namang nawala mga katunay. Ewan ko ba kung bakit tayo sala sa lamig, sala sa init, lulubog, lilitaw sa gitna ng araw. Ayan. Kamusta kayo mga katunay? Kamusta ba ang Pasko nyo? Marami ba kayong nakaing mamantika dyan at malapit na naman kayong kumain ng mamantika ngayon? Hinay-hinay sa pagkain at magtabi ng gamot sa high blood mga katunay. At pag narinig nyo pa yung mga ganitong klaseng balita, siguradong maha-high blood pa kayo. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! We need another peaceful revolution. Yung people power ba? Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, credits po kay General Macanas at syempre supportahan natin the General's Viewpoint. Tuloy natin mga katunay. Will it be in EDSA? People shouting, people power in EDSA? We have to be open where God will lead us. We have to start walking with our people so that our people will not look at us as armchair revolutionaries. Ibig sabihin, kumilos na tayo. Sabi ni Father Bishop Reyes, kailangan natin ng another peaceful revolution. Clergy for Good Governance ang tawag sa kanilang grupo. Compose ito ng 13 bishops at saka 209 na mga pari or pastor. Malaking grupo ito. Nagsagawa sila ng prayer rally sa EDSA noong December 23. So, ito, mabuti at ibinalita ng Rappler. Yung other mainstream media, wala eh. Tahimik. ABS-CBN, GMA, TV5, tahimik. Ako, hindi mo naman maaasahan yung mga yon, no? Hindi mo na maaasahan na mag-ingay yung mga yon. Diba? Siyempre, sila yung mga mainstream na marunong makisama. Diba? Ibig sabihin na marunong sila makisama. Diba? Nag-iingat sila. Diba? Baka kasi mamaya masibak sila. Siyempre, yung mga amo nila. Diba? Yung mga amo nila. May mga sinusunod dyan. Hindi katulad ng nandito sa social media, syempre, kung ano ang nasa puso natin, yun ang ginagawa natin at sinasabi natin mga katunay. Pero yung mga yan, hindi na natin yan aasahan. Wala na tayong 100% na aasahan dyan para magbalita ng pantay. Kaya nga magpasalamat tayo ngayon dahil merong mga social media platforms na nag-usbungan na, may mga vloggers na nagbabalita na tungkol sa mga balitang nangyayari sa mundo natin ngayon, 'di ba? At hindi naman mananalo yung mga 'yan, no? Gaya ng mga Marcos, 'di ba? Hindi naman sila mananalo kung, 'di ba? Hindi nabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino dito sa social media. Tama ba ako, mali? 'Di ba? Kasi mas nakadagdag 'yun sa puntos. Diba? Mas nalaman ng taong bayan kung ano ang mga magagandang nagawa ni Apo Lakay dito sa Pilipinas. Kaya lalong gumanda yung puntos ni PBBM, kaya nagdagdag yun sa pagkapanalo niya. At syempre, sinamahan pa ni VP Sara. Lalo syempre, ang mga Duterte is nababalita yan sa social media at kung ano-ano ang magagandang ginagawa nilang paglilingkod sa taong bayan na alam nating hindi rin naman masyadong binabalita sa mainstream media. Diba? Kaya malaki ang pinagkaiba ng mainstream sa social media. Diba? Yan kasi may mga sinusunod kung sino lang gustong ibalita niyan, yun lang ibabalita niyan. Diba? Takot lang ibalita yung iba niyan. Diba? Takot lang yan. Hindi susugal yan. Buti na lang at medyo mayroong Rappler na nagbalita. So, ito yung balita ng Rappler. Catholics, Evangelicals, Aglipayans hit self-serving national budget. Pinuna o binatikos nitong 13 bishops and 209 priests yung korupsyon,
yung injustice, yung pagpapahirap na ginagawa ng administrasyong ito. Okay, pinangunahan ni Bishop Roberto Gaa, Roman Catholic Bishop ito, Diocese of Novaliches. Siya po ang nanguna dito sa Clergy for Good Governance. So, ang dalangin, grabe itong dalangin ni Bishop Good Gaa. Sabi niya, governance. Lord, don't allow darkness and evil to reign. Darkness, kadiliman at Kumbaga, huwag mong pahintulutan na mamuno ang kadiliman. Ano, nararamdaman nyo na ba ngayon na mayroong kadiliman na nangyayari sa bansa natin? Nakikita nyo na ba ngayon na si Satanas ay nagbabalat tao na? Diba? Pabigay-bigay na lang ng ayuda. Joke! Diba? Nakakagulat ba? Kasi minsan kasi, diba, si Satanas, madaling magbait-baitan niya, madaling magpanggap yan. Diba, na kunwari mabait, pero puro kademonyuhan ang nasa isip. Diba? Kaya mas maganda pa yung nakikita natin ng mga totoong tao. Yung totoong tao talaga yung pinapakita, yung totoong sarili. Mas gusto ko pa yung mga palamura. Pero nakikita mo naman na talagang likas sa kanila ang pagtulong sa tao at talagang yung serbisyo ay inaalay sa tao. Hindi katulad ng iba, nagbabalat kayo na parang anghel. Diba? Na kunwari matulungin. Maipakita ko lang sa buong mundo na ako yung matulungin. Masayang-masaya na ako doon. Diba? Parang mga ganun. Mamimigay ako ng ayuda, ng pera. Aakapin ko kayo. Diba? Pero hindi mo alam kung ano ang kantunay na nasa loob niya. kasamaan. Nakikita ni Bishop Gaa Ngayon? ang pangyayari sa bansa ngayon. Kaya dalangin niya sa Diyos na huwag niyong pabayaan, Panginoon, na maghari ang kadiliman at kasamaan dito sa aming bansa. Mantakin nyo kahit bishop nakikita na. Mantakin nyo yung mga religious group. Sila yung umaalma ngayon sa nangyayari. Abay dapat lang. Diba? Na makita talaga nila yung nangyayari. Dahil ang taong bayan talagang kitang-kita na kung ano ang nangyayari. Ngayon yung mga religious group, isasasaksihan na rin nila. No? Ewan ko nga lang ba doon sa nakikitaan ng mga hindi maganda, is patuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Talagang tinadaan na lang talaga sa pakapala ng muka. Yun ang matindi ron eh. Di ba? Mabigat yun, galing sa isang bishop. Salamat kay Bishop Roberto Gaa ng Diocese of Novaliches. Roman Catholic ito. Okay. Sa leader naman ng Iglesia Pilipina Independente, Ayan. si Reverend Jonito Cabillas. Sabi niya, punish the wicked and throw them into eternal fire. Kung hindi sila magsisi, Panginoon, parusahan nyo na at itapon nyo na sila sa apoy na hindi namamatay. Dapat lang itapon na yan. Diba? Kaso nga lang, baka pati impyerno isuka. Yun ang mahirap dun eh. Baka pati daw si Satanas agawan ng posisyon. Yun ang mahirap dun. Dito sa Taglipayan. Galit na. Okay, so Mga religious group, oh. so si Reverend Cabillas, isa siya sa representatives. 6 sila lahat na nagsalita eh. 6 representatives. Ko, ano ba yan, ha? Mga religious group nawawala ng tiwala sa nagiging takbo ng ating bansa ngayon. Diba? Gustong-gusto nila magpabango ng pangalan sa mga tao kaya gumagawa sila ng ganyan. Gustong-gusto nilang manatili sa posisyon nila kaya gumagawa sila ng ganyan na buong akala nila is aakapin sila ng tao. Na kapag ginawa nila yung mga bagay na ganito, magugustuhan ng mga tao to. Palayasin namin ng mga Duterte, ipakulong namin ng mga Duterte, magugustuhan nila yan. Pero hindi nila alam, ang nagiging feedback nito ay hindi maganda para sa kanila. So, paano kayo mananalo sa susunod na eleksyon kung ganyan ang nagiging feedback sa inyo? Na ultimo mga religious group ay nagkakaganyan na. Ano pang suporta ang makukuha nyo sa mga kriminal? Doon na lang kayo makakakuha ng suporta? O dayain ng botohan? Ganun na lang ba yun?
representatives, Catholics, Evangelicals, and Aglipayans. Yun na nga, halos puno yung EDSA prayer service. Puno ng mga religious leaders noong December 23. Okay. So, in particular, ang kanilang nirereklamo yung 6.3 trillion budget na nakatakda ng permahan ng Pangulong Marcos sa December 30. Tawag nila is self-serving. Self-serving. Ang nakikinabang lang daw mga politiko. Ganon ang description nila. Ang sama naman nun. Hindi, sa totoo lang talaga, sa nangyayari ngayon, is politiko lang talaga ang nakikinabang. Di ba? Ang taong bayan walang pinapakinabangan. Mga benepisyo nga ng taong bayan, tinatanggal na eh. Di ba? Ang taong bayan talaga ang nagsasaper sa nangyayari ngayon. Ang taong bayan ang nagiging kawawa. Halos hindi na sila mapansin. Halos hindi na maramdaman. Hindi na namin maramdaman kung ano ang meron sa gobyerno ngayon. Ang nararamdaman na lang namin ngayon ay ang mamahal ng mga bilihin at kung paano kami makakasurvive. Paano kung maliit ang sweldo mo? Paano mo mapapagkasya sa loob ng isang buwan para sa pamilya mo? 'Di ba? Halos napakamamahal na. Halos sa pagiging busy nila sa mga Duterte, hindi na nila napapansin ang hinaing ng taong bayan. Dahil sa pagiging busy nila sa pananakam sa kapangyarihan at manalo sa susunod, hindi na nila nararamdaman ang hinaing din ng taong bayan kung ano na ang nangyayari kay Juan, 'di ba? So, saan nagsimula itong Clergy for Good Governance? Bago lang ito eh. Bagong na-organize, ulitin ko, at least, pinakamababa kasi it's growing in number. 13 Catholic bishops and 209 priests. Plus, yung partner Christian organizations nila, ibig sabihin itong mga different laymen, Christian groups. So, malaki-laking grupo na ito. So, halos mapuno nila yung 300-seater EDSA Shrine. Puno. Hindi katulad yung, kailan ba yung may pari na nanawagan ng rally, yung pari na nag-file ng impeachment, third impeachment complaint versus kay VP Sara, nilangaw. Ito, halos puno. Kasi nagsama na ito, mga tuna. So naman, nagpa-file siya ng impeachment, talaga naman lalangawin si VP Sara pa. Diba? Talaga naman lalangawin dahil si VP Sara wala tayong nakikita talaga na grounds. Naka-impeach sa kanya. Halos gawa-gawa na lang nila yung mga pinagsasabi nila kay VP Sara. Halos lahat ng ito ay suma total dahil sa natatakot sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Natatakot sila na manalo si VP Sara. Kaya ito na lang ang tanging paraan nila para mapahinto nila si VP Sara sa ginagawa ni VP Sara. Ipanalangin nila na hindi makatawid si VP Sara hanggang 2028 kung mangyayari yun. Na ito from their heart, hindi yung kasi kaya nilangaw yung kay Padre Damaso ng rally dahil hindi daw sila nabayaran eh. Okay, ang Clergy for Good Governance, nagsimula ito yung Clergy for the Moral Choice na nag-endorso kay Leni Robredo noong May 2022 election. 1,200 strong clergy for moral choice noong 2022. Mostly Catholics ito. Ngayon, hindi na lang Catholics. Sinamahan na ng mga Aglipayans, sinamahan na ng mga Evangelicals. So, mas malaking grupo na ito. Ulitin ko, 13 bishops and 209 priests plus ang mga pastors, reverend bishops from Evangelicals. Okay. Mantakin mo, nagsama-sama na sila, no? Talagang hindi na matiis yun nangyayari sa bansa natin ngayon. Diba? Ano pa? Ito. Yung exact dalangin ni Reverend Cabillas. Sa araw na ito, sa aming panalangin, makita sana namin, O Diyos, ang parusang ipapataw mo sa mga taong ganid at sakim. Ang tinding panalangin ito. Ganid. Sino bang ganid? Bakit mo ganid ang ibig sabihin? Ganid, masyadong sakim sa kapangyarihan. Diba? Sobrang sakim. Lahat ay gustong kamkamin. Manakaupo sa gobyerno.
Makita sana ng mga Pilipinong nagmamahal sa iyo na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Ang kasalanan, itapon mo na sila, O Diyos, sa apoy na hindi namamatay. Bakit makapag-pray ka na nga? Ibig sabihin, yung righteous anger, ang tawag dyan. Kasi pwede kang magalit. Kasi ang Panginoong Hesus nagalit din eh. Diba, nung malapit na siyang maaresto ng mga Roman soldiers at mapako sa krus, pumasok siya sa templo, galit siya eh. Oo, nagiba yung templo nun eh, di ba? Talagang naguho. Tinapon niya yung binaliktad niya yung mga lamesa ng mga nagtitinda binaliktad niya yung mga naniningil ng buwis. sa loob ng templo. Yun ang righteous anger. So ito, kay Reverend Cabilla, sabi niya, parusahan niyo na pag hindi, at least, mayroon pa, dapat magsisi sa kasalanan. Oh. Yan naman ang doon sa pagsisisi sa kasalanan, malaking question mark na yun. Alam mo kasi, kapag ang tao, di ba, nakikinabang siya masyado. Masyado siyang nalulunod sa karangyaan. Hindi niya na maiisip magsisi. Ang iniisip niya, maraming blessings ang dumarating sa kanya. Blessings sa ginagawa niyang kademonyohan sa sarili niya. Di ba? Hanggat nakikita niya na kumakapal ang bulsa niya, hindi para magsisi siya. Magsisisi lang yan kapag yan, nagkaroon ng resulta. Kumbaga, nabulilyaso lahat ng hindi magandang ginagawa niya doon. Maaaring lumabas yun. Maaaring magsisi siya. Makita mo magsisisi sa ginagawa niya kapag behind bars na. dalangin nila, prayer, na sana ma-open up, sana magbago ang ating mga religious leaders. Pag hindi, parusahan nyo na. Gusto namin makita. Oo. Okay, punta naman tayo sa mga evangelical bishop. Ito, Bishop Noel Pantuha, National Director of Philippine Council of Evangelical Churches. Namit ko na ito. Kilala ko siya, kaya lang, hindi niya ako siguro, kaya namit ko na siya. Sabi si Bishop Noel Pantuha ng Evangelical Christian, he appealed to God of justice and righteousness who despises corruption. Ang Diyos, ayaw niya ng korupsyon. Ayaw niya ng injustice. Despises. Galit siya sa mga kurakot. Sa mga nagpapahirap, sa mga mahirap. Galit. So, dagdag na prayer ni Bishop Pantua is the country's leaders may be filled with a deep sense of accountability to the people. Help them remember that their power is a sacred trust. Medyo... Kaya nga dito nagpapakasasa sila eh. Diba? Sa lupa, buhay ka pa, nagpapakasasa ka. Pero kapag yan, lahat ng ginagawa nilang yan, sisingilin yan pagdating sa tamang paghukom. Pag dumating na sila sa puntong my way na, doon na malalaman. Parang baka ikatwiran na lang nila, no? Sa dami ng kasalanan ginawa mo, doon ka mapupunta sa baba. Baka sabihin niya, hindi na bali, ang dami ko naman nakurakot. Diba? Mamaya tuwan-tuwa siya ng gano'n, baka pati impyerno, bilhin niya na rin. O, sa dami na kinurakot ko, magkano ba itong impyerno? Mamaya gano'n. Diba? Gano'n kakapal. Diba? Gano'n kakapal ang muka ng mga taong nananakam sa kapangyarihan ngayon. Diba? Halos wala na silang kinatatakutan, wala na silang pinangingilagan. No? Talagang yung pagpapahirap sa taong bayan, sobra-sobra na. Kaya siguro nararamdaman na nitong mga religious group na to ang ginagawa dito sa bansa natin na dapat naman talaga nilang mapansin. Di ba? Mas mild itong prayer ni Bishop Pantua kumpara kay Bishop Cabillas. Grabe yun. Itatapon na sa impyerno eh. Matindi yun. Okay. Isa pang bishop. Kilala ko rin ito. Si Bishop Efraim Tindero. Global Ambassador of World Evangelical Matakin nyo, puro bishop, ha? Alliance. Sabi niya, may they remember, meaning the leaders, may they remember that they are ultimately accountable to you, O God. Akala siguro kasi ng mga political leaders na walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Oo. Wala. Lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. Nakakala kasi nila, no?
yung mga religious group ay kukonsintihin kung ano ang hindi nila magandang ginagawa. Pero yun nga sinasabi ko malas nila dahil yung mga religious group napapansin na yung ginagawa nilang hindi maganda. Kaya hindi ko alam sa susunod na eleksyon kung kanino pa sila kukuha ng boto. Ha? Kung description ko is, bawat buhay natin may nakatutok na CCTV camera ng Diyos, yung mata ng Diyos. Oo. Recorded lahat ang ginagawa natin. Grabe yan. Pagdating ng araw, Judgment Day, ipapakita ng Diyos lahat ng ginawa natin Yes. sa sekreto man o ano. So, sana malala ng mga leaders na accountable sila sa Diyos. So, maganda. Okay. Isang pare, Carmelite priest, Father Christian Buenape. Siya po ang representative ng Catholic Church Conference of Major Superiors in the Philippines. Oh. Si Father Buenape, he criticized those who turn a blind eye to the problem of society. Binanggit niya yung mga tao who continue to believe in lies and disinformation campaigns on social media. Kasi sa social media ngayon, may mga nagpapaano na maganda daw ang takbo ng gobyerno. Yan ang napansin ni Father Christian Buenape. No, maganda raw takbo ng gobyerno. Gaano ba kaganda? Parang wala akong mapansin maganda yung takbo ng gobyerno Tanong niya, do you think we are enjoying God's favor today with all the plunder and lies in our political system? Wow! Kasi pinapalabas nila, stable. Oh. Magandang gobyerno. Mayroon lang nag-iingay ka lang, stable tayo. We are in good hands. Ganon. Ganon? Yung napansin ni Father Buenape. But sabi niya, do you think we are enjoying God's favor today with all the plunder and lies in our political system? Okay, mayroong isang laywoman. Yung hindi siya pare, lay leader Marita Wasan of the Sangguniang Laiko ng Pilipinas, the lay arm of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Oh. Criticize naman ni Marita Wasan yung ayuda. Dole out. Sabi niya, nabubuhay ba ang bawat Pilipino sa ayuda? So, si Wasan in-encourage niyang mga Pilipino to rise up and raise your voice as we have the obligation to choose the heroes that will lead our country. Tama yon. Ang ayuda, sagot lang yan. Panandalian lang yan Panandalian pangangailangan lang. Ang kailangan talaga natin ngayon, yung lifetime. Diba? Yung lifetime, magbigay ng trabaho, magbigay ng ganito, magbigay ng ganyan. Diba? Kasi yung ayuda, panandalian lang yan. Ang ayuda kasi, diba, ginagamit lang yan in times of crisis. Hindi yan ginagamit yung pang-araw-araw mamimigay ka, nagagawin mong batugan yung mga tao. Yung parang ayaw na nilang dumiskarte sa buhay, ayaw na nilang magtrabaho, gusto na lang nila, tatanggap na lang sila ng tatanggap. Diba? Mga nagpapalaki na lang ng tiyan. Diba? Kaya mas maganda talaga, is yung bigyan sila ng tama, yung tamang proseso, diba? Ngayon, kung wala namang pandemic, wala namang kalamidad hindi ka naman dapat magbigay ng ayuda Ang dapat ibigay mo sa kanila, karagdagan trabaho, dagdagan ng sweldo ng mga manggagawa. Di ba? Dapat ganun. Pero ang ginagawa, magbibigay ng ayuda, magbibigay ng 3,000. Wala naman dun yung bagyo, pero dun namimigay ng pera. Di ba? Parang kulang na lang sabihin, maging tamad kayo, bibigyan ko na lang kayo ng pera. Tapos hindi kayo kikilos, ganito na lang. Mamuhay na lang kayong ganyan para kay siwang tamad, hihintayin yung malaglag yung bayabas sa mga bunganga ninyo. Ito, dagdag ni Bishop Roberto Gaa, sabi niya, Panginoon, hanggang kailan kami maghihirap sa kamay ng mga makapangyarihan? Ayun. Dito. Matindi Gusto yun. na ni Bishop Gaa na matigil na ang panunungkulan nitong mga nagpapahirap. Okay, tama lang. Panginoon, huwag mong hayaan na maghari ang karimlan at kasamaan. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!